Okay, makinig tayo. Makinig naman tayo sa isang vlogger na laging masaya. Vlogger na laging masaya, kanya lang ang napapasigulan dito. Lagi lang siyang, yung lumalabas sa bibig ba niya, walang control. Kumisa. Talagang ganun. Kung dyan siya nagugustuhan ng tao, siyempre, parang kiliti lang yan eh. Kung dyan na nakikiliti yung mga tao, go on, kasi dyan siya babayaran. Habang maraming tumatangkilik. Yung pangkiliti niya yan. Okay, pakinggan natin kung paano siya bumira. Guys, ito isang mabilisan lang. Ayan, oh, may warning si Sentry. Sinabihan itong si J Baluga, no? J Hipo Baluga na pag hindi daw tinake down nito yung kanyang pinost na ito, na syempre chismis na naman about mga 10 million na naman fake na istorya na naman nito si Attorney Baluga. Sinabihan ni Sentry na nako, pag di may ibinaba kakasuhan. Ito payo ko kaya payuhan natin si J Hippopotamus Baluga. O J Hippopotamus Baluga, makinig ka ha. Ang gawin mo, wag mong buburahin. Ha? Huwag mong buburahin yung post mo. Huwag kang maniwala kay Sentry. Magpapaniwala ka dyan. Hindi ka niyan ididimanda. Sabi niya lang yan. Mahilig yan lang yan magsalita si Sentry. Sabi-sabi niya lang yan. Hindi ka niyan ididimanda. Kaya ang gawin mo, huwag mo yan buburahin tapos dagdagan mo pa. Hindi ka niya ididimanda ni Sentry. Sigurado ako na ko. Si Sentry pa. Diba? Hindi yan nagdidimanda. Kaya huwag mong buburahin ha. Tsaka hindi lang ito, mukhang may mga sinabihan pa si Sentry na iba doon sa mga nasabihan ni Sentry na burahin niya. Huwag yung buburahin. Tinetesting lang kayo ni Sentry, nag-ano lang yan, tawag ito, nagbibida-bida, ganon. Kunwari, didimanda. O hindi kayo didimanda niyan. Subukan ninyo, huwag burahin. Promise. Oo, ano na niya lang yan, sabi-sabi. Hindi lang kayo nasanay kay Sentry. Huwag yung buburahin, huwag kayong magpapaniwala, ha? Baka matakot naman kayo, burahin ninyo. Aba, huwag ganyan. Dalawa yan pag binura nyo yan, sayang ang pagiging bayoteros ninyo. Sayang ang pagiging didilis ninyo. Alalahanin ninyo, pag didilis, maisog yan. Pag didilis, syempre, bobo din yan. Sayang ang pagiging bobo ninyo. Isipin ninyo, tagal-tagal nyo ng panahon na pinagtitiis ang bobo kayo, tapos ganun-ganun lang. Magpapapaniwala kayo kay Sentry na buburahin nyo yan. Dahil didimanda, naku, huwag kayo magpapatakot. Sayang ang isog. Tapos na. J Baluga. Sayang ang iyong pagiging hippopotamus, ha? Ang itim pa naman ang kilikili mo. Sayang yan. Sayang yan kapag ikaw ay nagpadala kay Sentry tapos binura mo, ay nakapuro din, kaya wag mong buburahin yan. Kasi pag binura mo yan, papagkamalang kang duwag, sayang maisog ka nga ang tapang-tapang mo nga tapos magbubura ka. Tsaka hindi tututuhanin ni Sentry yan. Maniwala ka, hindi tututuhanin, hindi ka tutuluyan ni Sentry, mabait yan. So kayong mga winarningan ni Sentry, huwag kayong magpapaniwala. Kahit si Attorney Baluga, huwag kayong magpapaniwala. Ha? Na ididimanda kayo ni Sentry, hindi kayo ididimanda niyan. Naku po. So kaya huwag niyong buburahin, tuloy niyo lang yan. Ang gawin niyo, dagdagan niyo pa. Dagdagan niyo pa para masubok ninyo. Kasi hindi naman yan nagdidemanda si Sentry, kunwari lang yan. Yung mga pagpunta niya sa DOJ naman ang nag-file yan, kunwari lang yun. Kaya huwag ninyong buburahin, tuloy lang ha. At gumawa pa kayo ng maraming fake news. So, a few moments later. Guys, ito isang malungkot na balita. Makakalungkot ang balitang ito. Ito mga didilis. Yung mga maisog ninyo, nagsipagburahan ng kanilang post. Avoid a money trap. Natakot kay Sentry.
Simula kay Attorney Baluga, tapos itong si J. Hippopotamus. So nagsipagbura ng kanilang mga posts about sa fake news nilang ito. What the heck? Ito'y malungkot na balita mga didilis sapagkat ito ay ito ang katunayan na ang kanilang mga ipinifeed sa inyo ay fake news. Kasi nga alam nilang maniniwala kayo kasi kayo ay bobo. Di ba? So dahil kung ito ay hindi fake news, ano'y katatakot mo? Kung nagsasabi ka naman ng totoo, magpo-post ka tapos hindi mo mapanindigan, aba, sayang ang maisog. Akala ko ba maisog? Kanyari. Bakit nagsipagbura? Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong maniniwala dito kay Sentry. Binobola lang kayo dyan, hindi kayo niyan ididimanda. Si Sentry pa, kailan nyo nakita nagdemanda si Sentry ever? Sige nga. Akala naman ninyo, ididimanda kayo niya, hindi kayo ididimanda niyan. Si Sentry hanggang bunganga lang yan. Hindi niyan itinutuloy, sasabihin ididimanda kayo. Winarningan pa kayo rito. Naku po, Rudy! Hindi totoo yan. No? Kaya dapat hindi kayo nagpapaniwala. Dapat walang nagbura sa inyo. Doon sa lahat ng nag-post, nung warningan kayo ni Sentry, dapat hindi kayo nagsipag-post kasi pinapasakay lang kayo niyan. Tsaka, sayang ang maisog. Kanyari, di ba ang tapang ninyo? Tapos bigla kayong magbubura, ibig sabihin fake news talaga yung ipinakalat ninyo. Pati yung text message na na-receive nitong si Attorney Baluga, fake din yun. Maliwanag na gawa-gawa. Itong text message daw na magbibigay daw ng 10 milyon si Sentry sa bawat isang sa bawat isang anong pangalan nito? Marites. Di ba maliwanag di fake news? Kayo talaga syempre, yung mga didilis, alam nila na ang didilis maniniwala. Dahil kahit anong ipakain nila dyan, kakainin yan. Kahit anong isubo nila dyan sa mga didilis, isusubo niyan. Diba? Kaya kahit anong sabihin nila, maniniwala yan. Sa katunayan, tulad ng madalas kong sabihin, pag pinakain itong mga ito ng didilis at sabi ni Baligot, alam mo, chocolate yan. Maniniwala, kakain talaga ng tae ang mga yan. At ang paniwala nila, chocolate yun. Ganyan kabubo yung mga yan. Yung mga didilis, kaya tuwa-tuwa silang i-fake news. Ngayon, na-warning lang si Sentry tapos natakot kayo. Sabi ko naman sa inyo, huwag ninyong paniwalaan si Sentry. Di ba? Binobola lang kayo niya. Hindi kayo na ididimanda si Sentry pa. Diyos ko, sige nga, magsabi nga kayo ng ididimanda niya. Diba? Hindi kayo tutuluyan yan si Sentry. Kaya dapat hindi kayo natakot. So ngayon, nagpapatunay na kayo ay mga duwag. Ang lakas nyo mag-post tapos buburahin nyo rin naman. Walang ganyan. Pag nag-post ka, kaya nyo panindigan. Diba? Hanggang kahit saan kayo makarating. Binantaan lang kayo ni Sentry, nagpapaniwala naman kayo. Akala nyo naman, kailan ba natin totoo ang pagdidemanda niya ni Sentry? Hindi nagdidemanda yan. Hindi yan, hanggang imik lang yan si Sentry, hindi kayo niyan tutuluyan. Kaya dapat hindi nyo binura. Yan tuloy, napaghalata kayo mga duwag kayo, mga hinayupa kayo. Di ba? Napaka-bad news sa mga didilis. Didilis yung mga hinahangaan ninyo, puro duwag. Puro wag to. Nagsipagmurahan ng puso, mga didilis. Akala ko ba maisog? Akala ko ba atapang? Anyari? Hoy, mga didilis, mga hinayo pa kayo, magpatuli muna kayo ha. Nang hindi yan puro ganyan pinaggagawa ninyo. Sira ulo talaga kayo. So yun lang. Atapang, duwag pa lang. So mga pupuntidilis na nyo. Matili kayo mga pupuntisan sa pagkatamay sa atin. Laging high blood, hindi pa tumatagal ng isang araw yung puso. Ilang oras pa lang nagsipagbura. Bye! What the heck? Ito na naman. Didilis. Mga didilis ha, makinig kayo. May paalala yung mga facility nag-organize nitong June 28 White Ribbon Rally ha. Eto,
parang sinasabihan kayo mga didilis na hindi kayo welcome at huwag kayong pupunta. Kaya itong mga pa-post-post at pa-announce nitong si Binibini Baklang Hari at saka itong si Mike Diferensya at yung iba pang mga aliporis nito ng mga bubuwit, ng mga ingron, ng mga didilis, tumigil kayo dahil hindi kayo welcome. O babasahin ko sa iyo, basahin natin kung bakit hindi kayo welcome, ha? Ang tigas, tibay ng mukha nyo, ha? O sige, eto, basahin natin. Paalala sa lahat ng dadalo sa June 28 rally. Ang layunin ng ating pagtitipon ay ang mapayapang pagpapahayag ng saloobin at panawagan para sa tapat, mahusay at makatarungang pamamahala. O ito, makinig, ha? Hindi pinapayagan at hindi ka-welcome sa rally na ito ang mga taong may layuning manggulo. O, di ba? Doon pa lang, hindi na kayo pwede, mga didilis. Pangalawa, magpakalat o provokasyon. O, di ba? Kayo ang tinutukoy, mga didilis, bawal talaga kayo. O ano pa rito? Maghasik ng karahasan o paninira. O kayo na naman ang tinutukoy. Walang iba. O ito pa. Mag-destabilize ng gobyerno. O obvious, kayo talaga ang tinutukoy. O may diferensya. Sino pa? Eric Celis, lahat na kayo. Diba? Kayo ang tinutukoy talaga. At ang huli, gumamit ng rally para sa sariling political na agenda. O, di ba nga? Walang ibang tinutukoy kundi kayo. O, basahin pa natin na ang rally na ito ay para sa mamamayang mapayapa, makabayan at nagnanais ng tunay na pagbabago sa pamagitan ng tama at demokratikong paraan. O, di ba nga? O, mga description na wala kayo, mga didilis. Dahil unang-una, hindi naman kayo mamamayang mapayapa. Mga balasubas nga kayo, mga buwisit nga, mga salot nga kayo ng lipunan, di ba? O ito, makabayan at nagnanais ng tunay na pagbabago. Di ba? Hindi naman kayo makabayan. Kailan pa kayo naging makabayan? Mga hinayo pa kayo, mga didilis kayo, at hindi nyo gusto ng pagbabago. Kung gusto nyo ng pagbabago, di sana si Inday Sayad, sinasabi nyo harapin niya ang impeachment niya, ang tanga nyo talaga. Sabi rito, igalang ang batas. Siyempre, hindi naman kayo marunong gumalang sa batas. Igalang ang kapwa, di lalo lang hindi kayo marunong gumalang sa kapwa. Igalang ang rally, di lalo lang hindi kayo marunong gumalang sa rally, di ba? O, kaya wala talagang itong warning na ito ay para sa inyo talaga, mga didilis. Walang ibang, ang mga description dito kayo ang tinutukoy. Kaya hindi kayo welcome. Kaya wag lang kayong may pa-post-post pa. Kala nyo naman kasama talaga kayo sa nag-organize. Hindi nga kayo kasali rito, ha? Ayan, maliwanag, ha? Hindi kayo welcome. Mga hinayo pa kayo. Yun lang. So, what didilis ng bobo yung mga hinayo pa kayo. Wag naman kayo pupunta rito. Hindi kayo welcome. Matili kayo mga pupunta sa mensahe nila. Hi, vlog. Huwag kayo pupunta, ha? Baka magmukha kayong lumot doon. Berte pa naman kayo. Puro nakaputi ang nandun. Bye! Meron naman siyang bago. Si Vlogger ni Figuera. Hello po sa mga bagong dating dyan. Kape tayo. Good morning rito, syempre. At good evening dyan. Gabi na nga pala dyan. Sana'y tayo umaga eh. Oy, Tamura, shoutout sa iyo, ha, Tamura. Itag nyo siya. O, yan. Anong pangalan ba nito? Eda. O, yan. Baka nandito siya sa baba at gusto niya akong dipatiin. Pagka-debug ko sa kanya, pwede rin naman. O kaya naman, gusto niya agad umakyat, pwede rin. No? Basta si Eda. Eda, ha? Eda. Eda, makinig ka, ha? Okay. So, game. Sino ba yung may kapansanan na yan? Ewan ko ba? May kapansanan dito sa isip, eh. Let's go!
So, hindi na natin tatapusin dahil mahaba, 8 minutes. So, habang siya ay nagsasalita, interject tayo ng mga, scrutinize natin, ha? Okay? Si Eda, grabe ka naman, idol. Hindi ako may sabi nito. Ayan, Eda Ebak daw. Sige. Okay, let's go. For a 3 times stronger protection from Tayo na kapag ang bansa ay nasa gitna ng trahedya, doon lumalabas ang mga taong tunay na may malasakit. At doon din lumalabas ang mga taong irresponsable at nagmamarunong sa internet. Kamakailan lang mga kabayan, isang follower ko ang nag-comment sa akin nito. Sabi ni RJ Ayala, Miss Eda, baka naman po pwede niyo gawa ng content si Alfred de Guzman. Tagapagpaiyak daw siya ng mga DDS. Talagang tagapagpaiyak ako eh. Kita mo, iiyak ka na ngayon yan, ha? Panoorin natin kung paano siya umiyak. Huwag niyo na kasi binabanggit na tagapagpaiyak ako ng didilis. Alam niyo na naman yun eh. Kita mo ikaw ngayon, umiiyak ka na naman. Bigla si ate. Eto. Ah. So, ayun nga. Sinearch ko sa FB. Ah. Kasi di ko naman kilala itong si Alfred eh. Okay. At Alfred Mark Guzman pala ang kanyang profile name. Yes. So, heto na nga mga kababayan. Okay. Habang pinapanood ko ang komentaryo niya, Ah. itong nasa taas, Ah. napaisip ako, Ah. iba ang antas ng kapresahan at kakitiran ng utak ng taong ito. Nagalit na. Nagalit na si ate. Ano pa lang, simula pa lang, alam mo ng alam mo ng masamaan loob. simula pa lang, alam mo ng masamaan loob. Di ba? Yuki, shoutout sa'yo, dito ka pala. Di ba? Hoy, ate, ano pangalan niyo? Ate Eda. Ate, baka nandiyan ka sa baba, magsabi ka lang, pwede kang umakyat. Tapos mag-diskusyon tayo, huwag kang mag-alala, mag-alang ako pag sa babae. Magdi-diskusyon lang tayo ng maayos, ha? Magsabi ka lang. Baka nandiyan ka sa baba. Ate Eva, di ko naman ikaw tinawag na Eva, kasabi lang nila. O sige, ito na, gigil na gigil. Hello sa'yo, Alfred. Nanood ako ng video mo at Okay. literal na nakakaawa ang Ay, teka, hello po. Binati ako babati rin tayo. Talaga. kalagayan mo. Kaya So tayo, pakitin mo po. Basta nandyan siya. Nandyan na ba? Kung nandyan siya, pakitin natin. ngayon, hindi lang natin hihimayin ang mga sinabi mo. Okay. Tuturuan kita kung paano mag-isip ng tama. Dahil Ang tibay ng mukha nito si Edo, no? Isipin mo ako pang tuturuan mag-isip ng tama. Ang lasang tawa niya. halatang halata na napag-iwanan ka na ng panahon. Shout out sa'yo kay Alfred Mark Guzman na Pinoy sa Canada, aka tagapagpaiyak ng mga didilis ko, no? Ah, Sa iyong vlog, tinawag mong bobo at may sayad ang ating pangalawang pangulo. totoo naman eh. Hindi, ikaw pala ang napag-iwanan ng panahon eh. Isipin mo hanggang ngayon hindi mo alam na may sayad yun. Hanggang ngayon hindi mo alam na may tama sa utak. Intriguing. Aba, Ate Eda, mukhang napag-iwanan ka ng panahon ha. Mukhang baliktad ha. Hindi mo pala alam na may sayad si Inday. Gigil na gigil si ate. Dahil lang sa paglabas niya ng opisyal na pahayag, ukol sa mass shooting sa Tacloban City. Alfred, Ano yun? saan nagagaling ang ganyang kalaking tapang mo para hamakin ang isang... Huwag
mo na ito. Saan nagagaling eh? Hindi ko hinahamak. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yan kasi ang hirap sa inyo. Pag nagsasabi ng totoo yung tao, sasabihin ninyo nangahamak. Diba? Real talk lang. Talaga naman siraulo yan eh. At kaya kong patunayang siraulo yan. Kaya kong patunayan na may sayad yan. Tapos kaya walang iyak. Ay, Sam, adventurous na shoutout sa iyo ha. Yan. Kumbaga, itong si Mark meron na siya katapat. Okay, hanggang dito na lamang Ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Man, God, sa God bless po sa inyo. Bye.